Bilyon-bilyong taon na ang nakalipas sa mundong nagsisimula palang malikha ang pag-iral. Dito muling isisilang si Goku matapos ang Big Bang ng kanyang panahon. Kaya naglakbay siya pabalik sa nakaraan, sa panahong bago pa ang paghahari ni Zeno. Anong mga pakikipagsapalaran ang mararanasan ni Goku sa panahong ito? At paano siya tatanggapin ng mga nilalang ng henerasyong ito? Simulan na nating isalaysay ang unang yugto ng kwento ni Goku milyon-milyong taon na ang nakalipas. Siyempre, suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng like at huwag kalimutang mag-subscribe. At simulan na natin. Matapos ang malaking pagsabog sa ginintuang panahon ni Goku, kung saan namatay ang mga kapatid ng pari, pati sina Soren at ang pari. Nakatanggap si Goku ng lihim na mensahe mula kay Soren na siyang naging daan para makatakas siya sa pagsabog. Himala namang nagtagumpay si Goku matapos makarating sa itinakdang destinasyon niya sa nakaraan. Pero ano ang dahilan kung bakit babalik si Goku sa panahong ito? Pagkatapos ng katapusan ni Soren, dahil sa pagsabog, mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong pag-iral. May ilan na tinanggap ang balitang iyon nang may matinding pagkabigla, at ang iba naman ay may tuwa at hangaring samantalahin ito, pero bakit? Matapos ang mahabang paglalakbay na tumagal ng ilang araw, dumating si Goku sa malayong nakaraan, at kasama niya si Vegeta. Siyempre, ang unang bagay na naisip ni Goku pagdating nila ay, Vegeta, kailangan muna nating hanapin si Whis. Siya ang pinakaangkop na nilalang na maaaring gumabay sa atin para mahanap ang mga bola. Kailangan nating matupad ang hiling na maayos ang ating panahon. Sa tingin ko, hindi tayo makikilala ni Whis sa panahong ito at wala ring may alam kung sino tayo. Maaari nating sabihin ang lahat ng nangyari, tara na. Ganito nagpasya ang dalawa na hanapin ang enerhiya ni Whis at natukoy nilang milyon-milyong kilometro ang layo nito sa isang hindi kilalang lugar. Lumitaw sina Goku at Vegeta at sa kanila nakaharap si Whis. Namangha si Whis sa nakita niya. Walang anumang alam si Whis tungkol kina Goku at Vegeta dahil ang panahong ito ay mula pa sa milyon-milyong taon na ang nakalipas. Sa madaling salita, maaaring wala pang pag-iral kahit ang mga suon sa panahong ito. Nalalaman ni Whis ang lahat ng detalye ng nangyari at naniwala siyang nagmula si Goku sa malayong hinaharap, pero nang marinig niya ang sinabi ni Goku tungkol sa Dragon Balls, sumagot siya at nagsabing, "Ano ang sinasabi mo, Goku? Hindi pa ako kailanman nakarinig ng mga bolang kayang tumupad ng kahit anong hiling. Napakahalaga at napakalalaki ng mga bolang iyon at sinasabing si Zalma ang lumikha sa mga iyon." Si Zalma? Kilala mo siya? Kung ganoon, pumunta tayo sa kanya at kumuha ng ideya mula sa kanya tungkol sa nais ninyo. Kaya agad nagtungo ang tatlo sa punong himpilan ni Zalma na siyang lumikha ng mga Super Ball at lahat ng maliliit na bola. Nakilala siya ni Goku at pagkatapos ay naganap ang usapan na ganito. Ano ang ibig mong sabihin, Goku? Ibig mong sabihin, sa hinaharap ako ang naging dahilan sa paglikha ng mga bola? At hindi lang iyon, dahil ang mga bolang ito ang nagbigay sa iyo ng mas mataas na katayuan dahil kaya nilang mapanatili ang pag-iral. Kaya talagang mahirap itong unawain. Son Goku, dahil galing ka sa hinaharap, ibig sabihin marami kang maituturo sa amin. Sumama ka sa akin, may mahalaga akong gustong ipaalam sa iyo. Inakay ni Whis si Goku papunta sa planeta ni Beerus. Ano? Si Beerus ito, tama? Si Beerus nga siya, at sa ngayon isa pa lamang siyang bata. Nagtrabaho kami ni Vados para dalhin siya at si Kampa mula sa kanilang tribo sa planeta ng Farao. Magkasamang naninirahan sina Whis at Vados sa planetang ito dahil hindi pa umiiral noon ang ika-6 na universo, o sa madaling salita, hindi pa nahahati ang mga universo. Ipinaliwanag ni Whis na nagpasya si Sorin na magpatupad ng bagong sistema na ipinag-utos ng kanyang anak na pari, kung saan bawat anghel ay kailangang humanap ng nilalang na pinakaangkop mamahala sa mga gawain ng bawat universo, at tatawagin itong tagapamahala ng pagkawasak. Ibig sabihin, wala pang tagapamahala ng pagkawasak bago si Beerus. Binanggit ni Whis na pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalaki at paghahanda kay Beerus para sa posisyong iyon. Nagtaka si Goku tungkol sa lahi ni Beerus, at nalungkot si Whis, at tila may kinalaman ito sa mga tao ni Beerus. Naisip ni Whis na sabihin ang lahat ng nangyari. Mula pa sa simula ng sistemang ito, sinabi ni Whis na ang pag-iral na ito ay hindi nakadepende sa tinatawag na Dragon Balls upang mapanatili ang pag-iral. Pero bago ang katapusan ni Sorin, nag-iwan siya ng isang mahiwagang himala ng kanyang panahon at iyon ay isang mahiwagang puno na namumunga ng mga pambihirang prutas para sa kapakinabangan ng mga nilalang at upang mapanatili ang pag-iral. May isang tagapagbantay sa tabi ng punong ito at naglalaman ito ng 5 uri ng prutas. May mahiwagang prutas na kayang magbigay sa kakain nito ng mga sobrenatural na kakayahan. May prutas ng kapangyarihan na kayang magpalakas at magpahusay sa kakayahan ng may-ari nito.
Pagkatapos ay ang prutas ng muling pagkabuhay, na may kakayahang bumuhay muli ng kahit anong nilalang, at sa huli ay may dalawang sagradong prutas na walang nakaalam ng katangian maliban kay Sorin na siyang lumikha nito. Ang mahiwagang punong ito ay may mga sanga sa buong pag-iral. Bawat natatanging pinuno ay may pagkakataong kumain ng isa sa mga prutas na ito, na nababagay sa kanyang tungkulin bilang pinuno, upang maprotektahan ang kanyang lahi at mga mamamayan. Sa planeta ni Beerus, na tinatawag na planeta ng Farao, ang Farao ang hari ng kanyang mga tao, at nagkaroon siya ng pagkakataong kumain ng mahiwagang mga prutas upang makapagbigay ng tubig, agrikultura, at pati na rin ang pangangailangan ng kanyang mahihina at mahihirap na mamamayan gamit ang kapangyarihan ng mahika. Pero nang kumalat ang balita tungkol sa katapusan ni Sorin sa hinaharap na panahon, sumiklab ang kaguluhan. Nagrebelde ang Farao at ginamit ang mahiwagang prutas upang lipulin ang sarili niyang mga mamamayan. Noong panahong pinili sina Beerus at Campa upang palakihin ni Whis at Vados para maging karapat-dapat sa posisyon ng tagapamahala, nakaramdam ng matinding inggit ang Farao at iginiit na siya ang pinakaangkop para sa posisyong iyon. Ngunit isa sa mga kondisyon sa pagpili ay ang pagkuha ng isang bata at wala pang sapat na karanasan upang siya muna ay mapalaki at maihanda. Kaya nanatiling puno ng galit ang Farao at naghintay ng tamang oras para sa paghihiganti hanggang sa dumating ang sandaling iyon. Kumalat ang kanyang mahika at tuluyang winasak ang planeta, at wala ni isa sa kanyang mga tao ang kayang pumigil dito. Vegeta, ano sa tingin mo? Mukhang nakasalalay sa atin ang misyon ng pagligtas sa lahi ni Beerus. Pero sandali, Goku, hindi mapapawalang bisa ang kapangyarihan ng mahika hanggat walang kasunduan sa pagitan ng lahat ng dakilang hari. Ang pagbawi rito ang pinakaangkop na paraan upang mapigilan ang mga ginagawa ng Farao, kung hindi ay mapipilitan kayong mapasailalim sa kanyang impluensya. Huwag kang mag-alala, Whis, galing ako sa hinaharap at nagtataglay ako ng napakalalakas na kakayahan. Sabihin mo sa akin ang lokasyon ng planeta. Hindi na naghintay pa si Goku kahit isang minuto at agad na nagtungo sa planeta ng lahi ni Beerus. Tigang ang planeta at puno ng tuyong gintong disyerto. Patuloy na ikinakalat ng Farao ang kanyang kasamaan at wala nang sinuman ang ligtas sa gawaing ito. Pagdating ni Goku, agad niyang tinungo ang pinagmumulan ng sumpa sa isang direktang paghaharap sa Farao, kung saan literal siyang hinarap nito. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito, sumpain ka, paano ka naligaw ng landas matapos ang pagkamatay ni Sorin? Sino ang nag-imbita sa iyong pumunta rito, estranghero? Mukhang dahil nilampasan mo ang hangganan, magiging biktima ka ng sumpa. Ginamit ng kontrabida ang kanyang sumpa laban kay Goku. Samantala, nanatiling nakatayo si Goku nang hindi gumagalaw, hinayaan niyang tamaan siya ng sumpa, at naging biktima nga siya nito. Pero ano ang dahilan ng epektong ito? Nakatayong tila hindi makagalaw si Vegeta habang pinapanood si Goku sa alanganing kalagayan. Ito ang parusa sa sinumang mangangahas na bastusin ako. Umiti lang si Goku at saka naglaho ang masamang sumpang nakapaligid sa kanya. Hinayaan kong tamaan ng sumpa ang aking katawan upang makapag-angkop ako rito. May sasabihin ako sa iyo, ngayon ay alam ko na ang likas ng iyong kakayahan at kaya ko na itong pawalang bisa. Mukhang hindi mo lubos na mapapakinabangan ang mahiwagang prutas, dahil bahagi lamang nito ang naitalaga sa iyo, kasama ng mga sanga nito para sa planetang ito. Ibig sabihin, hindi kailanman matutumbasan ng iyong mahika ang aking napakalakas na kapangyarihan. Galing ako sa hinaharap at nagtataglay ako ng mga kakayahang higit pa sa iyo. Iniunat ni Goku ang kanyang kamay patungo sa Farao at iyon na ang katapusan. Tuluyang sumabog ang planeta ni Beerus at walang kahit anong bakas na naiwan ng Farao. Si Vegeta ang naging tagapagligtas ng mga tao ni Beerus dahil inilipat niya ang mga ito sa ibang planeta bago pa mangyari ang pagsabog. Pagkaraan ng ilang araw, mukhang maayos na ang kalagayan ng mga tao ni Beerus at lahat ay namumuhay na sa angkop na kondisyon. Kinabukasan ng umaga, humanga si Whis sa mga nagawa ni Goku at nagulat sa antas ng kanyang kapangyarihan, kaya iminungkahi niya ang ideya na gawing mahalagang pinuno si Goku sa panahong ito. Dinala ni Whis si Goku sa palasyo ng pari hanggang sa makaharap niya ang hari, na siyang pari sa panahong ito at namuno sa pag-iral kasama ang kanyang asawa na si Mikashin bago ang koronasyon ni Zeno. Nagulat si Goku sa presensya ni Mikashin sa panahong ito at nagtaka kung siya ba ang magiging guro niya sa hinaharap o hindi. Pero ang kakaiba, walang anumang pagkakakilala kay Goku ang asawa ng pari. Ang totoo, ang Mikashin na naging guro ni Goku ay mula sa hinaharap at pinatay ni Soren. Ano? Bakit siya pinatay? Hindi ko eksaktong alam, Goku, pero kadalasan ang bantay ng palasyo ni Soren ang maisagot tungkol dyan. Nalaman ng pari ang lahat ng detalye ng nangyari, at mula kay Whis ay natanggap niya ang impormasyon tungkol kina Goku at Vegeta, at na nagtataglay ang dalawa ng napakalalakas na kapangyarihan.
Dahil taglay mo ang lahat ng kapangyarihang ito, sabihin mo sa akin kung anong lahi ka, Goku. Ako ay mula sa mga Seon. Ano ang sinabi mo, Goku? Isa ka talagang Seon? Ibig sabihin, kabilang ka sa grupo ng matandang si Sebas. Sebas? At sino naman siya? Nanatiling gulat ang pari sa sagot na ito, at tila ang lalaking tinatawag na Sebas ay nagtataglay ng nakakatakot na potensyal at maaaring may kaugnayan kay Goku. Ang lalaking ito na si Sebas ay may mga lihim na alitan sa pagitan niya at ng pari. Sige Goku, gawin natin iyon. At siya nga pala, ikinagagalak kong makilala ang isang nilalang na katulad mo. Marami kaming tungkuling nais pangasiwaan. May tanong ako, ano ang magiging hinaharap ko, Goku? Nabahala si Goku dahil ang hinaharap ng pari ay kamatayan. Kaya sinubukan niyang lampasan iyon at sinabi. Sa totoo lang, sa panahon ko, may isang maliit na nilalang na tinatawag na Zeno, na siyang namumuno sa mundo at ikaw ang kanyang tagapayo na pari. Mr. Zeno. Siya ang anak ng kaibigan ni Mirio at malapit na ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Mabuti at kilala mo siya, pero ano ang relasyon niya sa tagapayo? Ayaw sagutin ni Goku dahil ang pari sa kanyang hinaharap ang naging dahilan ng pagtataksil ng kanyang asawa at pinilit si Zeno na maging hari upang patahimikin ito matapos patayin ang kanyang mga magulang at ang kanyang lahi. Kaya nagpasya si Goku na umalis kasama si Whis upang makipagkita sa tagapagbantay ng mahiwagang puno at nang matuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang magiging guro sa hinaharap. Umalis si Goku kasama si Whis, at pagkatapos ay tumawid sila sa ibang dimensyon ng panahon na walang sinuman ang lumalapit maliban na lamang kung kinakailangan. Doon naganap ang pakikipagtagpo sa tagapagbantay ng puno. Maligayang pagdating sa aming bagong panauhin, ikaw si Goku. Inilayo ako ni Soren mula sa iyo bago niya nilisan ang panahong ito. Kaya ikaw pala ang tagapagbantay ng puno. Nais kong malaman ang dahilan ng pagkamatay ni Mikashin. Narinig ko na pinatay siya ni Soren sa sandaling dumating siya sa panahong ito. Ipinaliwanag ni Hitsu na noong naganap ang laban ni Goku laban sa kapatid ng pari sa hinaharap, naisip ni Mikashin na maglakbay pabalik sa nakaraan sa tulong ng hari ng pag-iral na si Soren. Nalaman niya ang lahat ng nangyari ng detalyado, ngunit naisip ni Soren na patayin siya dahil si Mikashin ang ugat ng lahat ng problema, dahil siya ang humimok kay Goku na patayin ang pari sa hinaharap na panahon. Kaya nabasag ang mga harang ng seguridad sa pagitan ng mga mundo at kumalat ang masasamang kapatid ng pari. Ito ang naging dahilan ng pagkawasak ng pag-iral sa hinaharap. Hindi niya kailangang gawin iyon. Son Goku, hayaan mo na muna iyon, narinig kong napakalakas mo at mas mataas pa ang kapangyarihan mo kaysa sa pari. May simpleng mungkahi ako. Bakit hindi ka magdaos ng isang paligsahan sa pagitan mo at ng mga pinakadakilang hari, upang lumitaw ang pinakamalakas na nilalang na magiging karapat-dapat manirahan malapit sa puno at sa tabi ko? Siyempre, magbibigay ito ng pagkakataon upang ikaw ang maging hari bilang kapalit ni Soren. Nagulat si Goku sa mungkahing ito, ngunit kasabay nito ay naisip niyang makabubuti rin ito para sa kanya, upang maisaayos niya ang kanyang hinaharap na panahon. At kapag narating niya ang posisyong iyon, ay magkakaroon siya ng prioridad na tuparin ang kanyang mga nais ayon sa kanyang kagustuhan. At tunay ngang ikinalat ni Whis ang balita, at nalaman ng lahat na magkakaroon ng isang paligsahan sa mundong ito sa pagitan ng mga pinakadakilang hari, sa isang kakaibang dimensyon ng panahon at sa isang hindi kilalang lugar. Siya si Zeno noong bata pa at isinilang humigit kumulang 1,500 taon na ang nakalipas. Dumating si Goku sa lugar na iyon kasama si Whis, at doon nila nakilala ang ama ni Zeno na si Mirio. Naging marangal ang kanilang pagkikita, lalo na dahil ang lahi ni Zeno ay isa sa mga nilalang na may pinakamataas na moralidad. Humanga si Goku sa batang si Zeno at literal niyang sinabi, hindi ko inaasahan na mas bata pa si Zeno kaysa noong iniwan ko siya sa hinaharap. Akala ko ay bata pa rin siya noong panahon ng kanyang pamumuno sa kanyang kapanahunan. Isa itong lahing mas mahaba ang buhay kaysa sa kaya kong isipin, kaya inaabot sila ng maraming siglo bago tuluyang magkaisip at maging ganap na matanda. Maaaring ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit siya naging karapat-dapat sa posisyon ng pamumuno sa hinaharap. Ano ang sinasabi mo, bata? Hari ba talaga ang aking anak sa panahon mo? Humanga si Mirio sa mga salita ni Goku at nagsimula siyang higit pang pagtuunan ng pansin ang kanyang anak, umaasang maaabot nito ang posisyong iyon. Lumipas ang mga araw at nagpasya ang grupo na idaos ang paligsahan sa araw ng kaarawan ng batang si Zeno. Dumating din ang pari at nalaman niya ang balita na si Zeno ang hari sa panahon ng hinaharap ni Goku. Pagkatapos noon, nakaramdam siya ng inggit at selos. Paanong isang batang paslit ang mamumuno sa mundo? Gayunpaman, ipinagpatuloy niyang magkunwaring mabuti at lahat ay sabik na makuha ang posisyon ng pinuno at tamasahin ang mga sagradong mahiwagang prutas,
lalo na ang dalawang sagradong prutas na walang nakaalam ng kanilang mga katangian. Nagtipon ang lahat sa isang malaking pagtitipon, at pagkatapos ay nagsalita si Whis at nagsabing, Goku, hindi ko talaga alam kung paano mo lalabanan ang antas namin dahil kaming lahat ay mga kumain ng prutas. Ano ang ibig mong sabihin, Whis? Bahagyang epekto lamang ang ibinibigay ng mga sanga ng prutas. Ako ang may prutas ng muling pagbuhay, ngunit ang aking ama at si Zalma, bukod pa sa ama ni Zeno, ay may taglay na prutas ng kapangyarihan. Ano man ang mangyari, sigurado akong pakakawalan ko ang aking lakas, kaya mag-ingat kayo. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Goku, at may ilan pang kinutya ito, pero magiging karapat-dapat nga ba si Goku na manalo? Isang matinding digmaan ang sumiklab sa pagitan ng lahat ng banal na hari, isang laban na hindi pa kailanman nasaksihan noon. Isang labanan na pinagsama-sama ang pinakamapanganib na mga grupo, lalo na at ang ilan sa kanila ay mga kumain ng prutas. Sa simula, bumaba si Goku upang harapin ang pari, at ang dalawa ay agad nakatawag ng pansin ng buong madla. Patuloy lamang nitong inoobserbahan ang laban ng hindi pa umaatake, at natatakot ang mga kalahok na makipaglaban sa kanya. Nagsalita ang huli at sinabing, hindi ka masama, Goku. Matagal na kitang gustong makalaban muna, pero ayos lang iyon. Hindi ko gusto ang pakikipaglaban ng panggrupo. Haharapin kita pagkatapos kong alisin ang iba. Napakasarap makaharap ang isang tulad mo, Goku. Isang karangalan ang makilala ka, pero hindi ako naniniwalang iyan na ang lahat ng kaya mo. Siguradong hindi pa. Marami pa akong inililihim at maaaring hindi mo magustuhan ang pinakahuli kong estilo ng pakikipaglaban. Nagalit ang pari matapos ang lahat ng ito at nagpasya siyang pakawalan ang kanyang tunay na kapangyarihan. At tunay ngang naglabas ang pari ng bagong anyo, at lalo pang lumakas ang kanyang galit, saka siya marahas na umatake at nagpakawala ng malalakas na suntok laban kay Goku. Ang ikinagulat ng lahat, nagawa ng kalaban na iwasan iyon ng napakadali at ni hindi man lang niya naitulak si Goku mula sa kanyang kinatatayuan. Patuloy na nagpakawala ng suntok ang pari at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas, ngunit wala pa ring epekto. Sa huli ay tuluyan siyang nawalan ng kontrol at ipinatikim ni Goku sa pari ang kanyang matinding kapangyarihan, pinatunayan dito at sa lahat na ang kanyang antas ay hindi kailanman matutumbasan, lalo na sa panahong ito. Samantala, natalo si Whis ng ama ni Zeno na si Mirio na nagtataglay ng prutas ng kapangyarihan dahilan upang maging karapat-dapat siya sa antas na iyon. Tahimik na tumayo si Mirio laban kay Zalma habang pinagmamasdan ang sitwasyon at sumali rin si Goku sa paghaharap na iyon habang nakatuon kay Zalma. Mukhang nais mo ring lumaban-laban sa akin. Hindi ko pa alam ang tunay mong antas ng lakas, Zalma, pero tila may tinatago kang isang napaka-interesanting bagay. At sumiklab ang laban sa pagitan ng tatlo. Bawat isa ay nakatuon sa nararapat niyang kalaban. Walang sinuman ang nakikialam sa laban ng iba,